Dismayado ang marami nating kababayan na matagal nang hinihintay ang kanilang national ID. Imbis kasi na card, papel lang ang kanilang natanggap. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. July 2021 pa na mag-apply para magkaroon ng national ID si Aling Jennifer. Kaya na makatanggap siya ng abiso mula sa Philippine Identification System o PhilSys office ng Makati City na pwede na niyang kunin ang kanyang ID, hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Nakangiting pumasok ng PhilSys office si Aling Jennifer. Pero paglabas, hindi maipintang kanyang mukha. Ang national ID na higit 1 taon niyang hinintay, papel pa lang iaabot sa kanya, imbes na card. Noong 2021, tapos ingay lang namin papel pa na ID. Wala pa yung talagang original. Maging sina Lola Delia at Lola Emilia na higit 1 taon din naghintay matapos mag-apply ng national ID, dismayado na papel lang pala ang iaabot sa kanila. Mahirap pumila, mahaba. May senior na kami. Nagkun ako ng oras. Binigyan ko attention ng pagpila ko para lang makakuha ko ng ID. Gusto ko tunay na ID, ayoko ng papel lang. Dahil pag napunit yan, bababago na naman. Kagaya namin, mailagay namin kung saan yan, di wala na po. Hindi kagaya ng ID, malagyan namin ng itali namin sa pag-aalis kami, may ID kami, okay na yun. Sabi sa kanila ng mga taga-PhilSys, temporary lang naman daw ang papel na national ID habang wala pa ang mismong card. March 3, 2021, matatanda ang ipinakita pa ni Pangulong Duterte ang pagtanggap niya ng sarili niyang national ID na bahagi ng Philippine Identification System Act na pinirmahan niya noong August 2018. 28.4 billion pesos ang inilaang pondo ng gobyerno para sa national ID. Kaya tanong ng marami, ano na ang nangyari? Sa panayam sa programang The Chiefs ng One News, sinabi ng Philippine Statistics Authority na malaking factor ang COVID-19 pandemic sa pagkaantala ng proyekto, partikular sa pag-iimprenta at pamamahagi ng mga ID. People were really excited, but as we all know, in the back inside the system, the card production, yung pag-scale up is not as fast as the step to registration, wherein may mga very stringent procurement laws tayo to follow, so hindi niya nasabayan yung bilis ng ating registration sa step 2. Tiniyak naman ng PhilSys na hindi mapepeke ang paper printout version ng national ID. Apila rin nila sa mga ahensya ng gobyerno at iba pang establishmento kilalanin at tanggapin ang temporary ID. Because of technology, we can say na we are very sure that the security feature of the ePhil ID is as good as the physical card. Hindi naman sold sa paliwanag ng PhilSys si House Senior Deputy Minority Leader Paul Daza. Ang laki ng budget binigay natin. Hindi tayo nagkukulang sa budget. Hindi nagawa, palpak. Tapos ang masaklap pa, sobrang substandard yung pinagmamalaki na ID na piprint daw na hahabulin by year-end na, which by the way, Jenny, palagay ko hindi magagawa. Pinag-aaralan na ni Daza na paimbestigahan sa Kamara ang papel na national ID. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5.